Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Babae sa Makati City gumapang palabas ng imbornal na kanya rin daw tirahan. Ayon sa babae, fake news daw ito. Pero ang isang lola na 3 dekada nang nakatira sa isang bodega sa palengke, hindi fake news. 35 years na daw yan. Ilapit natin to sa resibo. Ang pagsalba sa kanya ng resibo at ng mga otoridad, mamaya na! Baha na ayaw humupa, sinamahan pa ng gabundok na basura na pinagpipiestahan ng mga uod at daga. Ang pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Good morning po, sir. Susunod, ang paghahanap ng resibo sa mga kamag-anak ni Lola, maging matagumpay kaya? Sino ang kagulangnan nyo? Manay Silvia. Ito medyo matunay. Ano imo complete name? Silvia. Abangan mamaya, kabundok na basura sa Agonoy, Bulacan, matagal nang hindi nakokolekta dahil daw sa baha. Resibo, walang lusot ang may retraso. Resibo, walang lusot ang may retraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Kakayanin nyo bang manirahan sa isang lugar na malaimbornal, masikip, madilim at mabaho? Kahit isang gabi, siguradong hindi tatagal ang marami. E paano kaya kinakaya ng isang lola na manirahan sa isang bodega, sa palengke, sa loob ng mahigit 3 dekada? Sa barangay San Lorenzo, Makati City, nagulantang ang lahat ng may babaeng lumabas mula sa isang imbornal. Hinala ng marami, sa imbornal nakatira ang babae. Pero nang puntahan ng resibo, ang babae na kinilalang si Rosemary, isang mangangalakal, itinanggi niyang sa kanal siya naninirahan. Kwento rin niya may nahulog siyang blade sa imbornal kaya napilitan siyang bumaba at kunin ito. Una po, yung pagkalaglag ng cutter blade ko sa kamay, tumama sa may bato, lalaglag diretso sa may creek. Nang pumutok ang mga litrato ni Rosemary sa imbornal, laking gulat ng lahat nang bigyan siya ng pamahalaan ng 80,000 pesos bilang tulong. Maraming salamat po kasi natulungan niyo po ako. Ito po yung malaking halaga sa akin para mapagbago. Sa halagang ito, papalagaan ko po. Mula sa dating tinitirang boarding house sa Makati, naninirahan na siya ngayon sa Pasay City, kung saan siya nagtayo ng kanyang sari-sari store. Ayon naman sa DSWD, dumaraan sa masusing assessment ng kanilang social workers ang bawat tulong na binibigay ng ahensya. Hindi siya dapat tinitignan na sa value na, ay, binigyan ng ganitong halaga. Pero based pa rin po yun sa assessment ng social worker natin. Pwede namang mas maliit, pwede rin mas malaki. Pero ito may batayan po ito. Susunod, ang inakala ng lahat na sa masikip, marumi at hindi makataong lugar nakatira si Rosemary. Katotohanan para sa isang lola. 35 years na daw yan. Ilapit natin to sa resibo. Baha na ayaw humupa, sinamahan pa ng gabundok na basura na pinagpipiestahan ng mga uod at daga. Resibo, walang lusot ang may retraso. Resibo, walang lusot ang may retraso. Itinulog ng isang concerned citizen na si Gilmar sa resibo ang sitwasyon ng isang lola sa Caloocan City. Sa video na kanyang ipinadala, makikitang nanghihina na ang lola. 35 years na daw yan. Ilapit natin to sa resibo. Kaya naman ang resibo hindi na nag-aksaya ng oras at agad nang pinuntahan ng senior citizen. Matagal ko na po siyang kilala. Ever since na 1991, nakikita ko na siya dito. Tapos nung bumalik ako para magtrabaho ng Maynila, nandito pa rin siya.
Ayon sa mga tindera ng palengke, mahigit 3 dekada nang nakatira sa dating tambakan ng gulay si Lola Ibiang. Matagal na kasi nung time na hindi pa ako nagtitinda dito, nandito na yan eh. Ano ibyan? Nang matagpuan siya ng resibo, madungis, payat at hirap kumilos si Lola Ibiang. Ano imo complete name? Sylvia. Sylvia ano? Ang ako nila ang apelyido ko sa dalaga ko, Andrali. Ang nag-asawa ko ngayon, Cruz ang apelyido. Dati ring tindera sa palengke si Lola Ibiang. At nang humina ang katawan, sa imbakan ng gulay na niya, piniling tumira. Nay Ibiang. Ayun lang, ito na natulugan ko. Yan ang upuan ko. Yan ang folding bed. Sa edad na 76, hirap nang makarinig si Lola Ibiang. Pumanaw na raw ang kanyang asawa at mga anak. Hindi rin niya alam kung may nabubuhay pa siyang kamag-anak. Taga saan ka? Taga Iloilo po. 2 beses ako ng asawa eh. Ang una kong taga-asawa, taga-amin sa Iloilo. Ang nauna, namatay, asawa ko. 2 lang namin, isang babae, isang lalaki. Ako na nag-iisa. May nakagusto naman sa akin. Wala man asawa. Nakasal rin kami. Sila ay 4 na matay, pati anak. Sa loob ng mahabang panahon, tanging ang mga tindera sa palengke ang itinuturing niyang pamilya. Hindi naman ako pinapabayaan sa mga kasama ko dito eh. Hindi ikaw Hindi pinapabayaan. naman nila ako eh. Sa kanyang edad, limitado na rin ang kanyang pagkilos. Kaya mula umaga hanggang gabi, nasa loob lang ng masikip na bodega si Lola Ibiang. Gusto mo magpuli sa Iloilo? Hindi pa. Dili ka na lang? Mayroon ako naintindi. Dito lang ako. May mga paryente ka pa sa Lapos? Sa Lapos, Oo. mga kapatid. Kaya lang mga kapatid ko, may mga pamilya na. Oh, Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. oh. Matandaan mo kung sino mo mga kapatid? Ano mga pangalan ng mga kapatid mo? Ako ang panganay, si Sylvia. Ang ikalawa ko, kapatid ng babae, Crescencia. Tapos ang ikatatlo ko, na lalaki, Angelino siya. Angelino. Tapos, may si Helna, may si Belinda, yun lang. Nang makakuha ng inisyal na impormasyon tungkol sa pamilya ni Lola Ibiang sa Iloilo, sinuyod na ng resibo ang social media at sa aming pagtatanong sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City, may nagpadala sa amin ng mensahe. Pwede mo mapangalanan kung sino ang anong mga utod? Si Manay Sylvia, si Kisey, si Morito, si Elna, si Hilda, ako. Siya na nga kaya ang matagal nang hinahanap na kapatid ni Lola Ibiang. Idinulog ng resibo ang sitwasyon ni Lola Ibiang sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Caloocan City. Nang malaman ang kalagayan ni Lola Ibiang, pinuntahan ng ilang opisyal ang palengke. Mga kapatid po, kapatid. Mga kapatid, may mga asawa na pero hindi ko alam. Ay, Wala dito. wala nga. Ako naman. Wala ka ng contact. Wala. Sa kanilang initial assessment, wala sa Caloocan City ang kanyang malalapit na kamag-anak. Dahil dito, napagpasyahan ng CSWDO na alisin na si Lola sa kanyang barong-barong at ilipat sa mas maayos na tahanan.
minabuti na rin na mapatignan ang kalusugan ni Lola Ibiang. Okay naman po lahat ng laboratories niya except po doon sa fracture niya. So, we gonna work out po yung pag-check up po niya sa ortho. 2 araw siyang nanatili sa ospital para magpalakas at mabigyan ng mga bitamina para sa nanghihina na niyang katawan. Good morning po, sir. Samantala, patuloy pa rin ang resibo sa pakikipag-ugnayan sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City. Kilala niyo po ba si Criselda Andrade? Kilala. Kumpirmado, buhay pa ang 5 kapatid ni Lola Ibiang. 2 rito ang nakita ng resibo sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City. Ayon sa kanila, matagal na rin nilang hinahanap ang kanilang kapatid, pero sa loob ng 13 taon, hindi raw naging madali ang pagtuntun sa kanya. Ang kapatid ko nagpunta doon sa kagang pamangkin ko sa Manila. Sabi man ko nga anapin na si Manay dito sa Manila. Kahit balo sa mo, sikot-sikot mo. Amo na ambal nila, wala makuno nila makita. June 3, nakalabas na ng ospital si Lola Ibiang at dinala na siya sa kanyang magiging pansamantalang tahanan. I-refer natin siya doon sa aming temporary shelter. Doon muna siya mag-i-stay habang ipinoprocess natin yung pag-locate sa mga kamag-anak niya, no? At upang ipaalam yung kanyang kalagayan. Si Lola Ibiang, mas maayos at mas malinis na ang kalagayan kaysa noong una namin siyang nakilala. Dumating din sa shelter ang kanyang mga kaibigan mula sa palengke para kumustahin siya. Sino kami? Kilala mo kami? Sino kami? Kilala mo pa kami? Hintay na lang kayo eh. Nako! Bakit? Ba't natin mo kami? Pupunta ko sa natirahan ko. Wala ka na tirahan eh! Tigpit ko mga gamit ko. Tignan mo, ang ganda-ganda nila. Malinis siya. Tsaka malinis, naalagaan. Eh doon hindi eh. Hanggang pagkain lang ang tulong namin sa kanya. Pero ang hindi alam ni Lola Ibiang, may iba pang mangangamusta sa kanya ngayong araw. Ang kanyang pamilya na mahigit 1 dekada na niyang hindi nakakausap. Gusto niyo po ba siyang makita? Nandito ba? Pero gusto niyo pong makita? Oo, makauwi doon sa amin. Papakita namin sa'yo, ha? Ang magkakapatid na sina Lola Ibiang, Criselda at Belinda, hindi maitago ang saya nang malamang nasa mabuting kalagayan ang isa't isa. Kilala niyo po si Belinda? Kapatid ko. Kapatid niyo po, si Belinda. Si Criselda po, kilala niyo? Oo, Ayan po sila, si Belinda at saka si Criselda. dalawa sila. Opo, ayan po sila. Manay, puli ka na din. Ang bala ko, ang magaling ang paa ko, uuwi na ako. Uwi na po kayo sa Iloilo. Pag gumaling na po kayo. Sa nais ng kanyang mga kapatid na pauwi na lang siya ng Iloilo City, kailangan daw munang idaan sa tamang proseso ang pag-turnover kay Lola Ibiang. Pagka ganyan may mga turnover, first of all, titignan natin yung kakayanan ng family na kukuha. Bukod dun sa legitimate siya na siya ang kukuha, titignan din natin kung may kakayanan sila. Yun talaga ang pinakagusto natin, yung sa mapapabuti yung client natin. Lipay kami nakita sa namon, kag na istorya. Ang gusto na mga magpauli, nagiti sa samon. Tuluyang lumubog sa baha o matabunan ng gabundok ng mga basura? Bakasura ang dobleng pasanin ng mga residente sa isang komunidad sa Agonoy, Bulacan. Ang siste, hindi raw mahakot ng lokal na pamahalaan ang mga basura dahil sa baha. Paano po ba?
Sa Agonoy, Bulacan, tuloy lang ang ilang residente sa mga gawaing bahay tulad ng pagsasampay at panananghalian habang nakalubog sa baka. Anyari! Talaga sir, hindi na kami makapamuhay ng normal dito. Yung dating tumatapon namin tubig, papuntang ilog, wala na, nabara nila. Sa katunayan, mayroon namang ipinagawang dike sa lugar noong 2023 para maiwasan ang matinding pagbaha, pero pagtataka ni Andy, bakit parang hindi na raw humuhupa ang baha? O yung high tide talaga dumarating, pero mabilis ding nawawala. Ngayon ang nangyari, dumarating siya, napipigil pa, tumatagal pa yung pagkatin niya. O hindi ko maiwan yung bahay. Kasi nga, gawa ng tubig. Hindi na ako ng paghanap buhay kasi yung bahay, binabantayan ko rin. Ayon sa kanya, dahil araw-araw nakalubog sa baha, namamanas at kulukulubot na ang kanyang mga paa. Kaya gustuhin man niyang magsuot ng bota, hindi na raw niya ito magawa. Kasi pagka sinuot yun, magka-irritation naman ang mangyayari sa akin dahil marumi yung tubig. At ang nagpabigat pa sa kanilang alalahanin, ang sangkatutak na basura sa katabing lote. Ang kanilang newfound neighbors, mga uod, langaw at mga daga na happy sa dami ng basura. Ito nga ang basura, inaano na, baka mamaya may mga magkasakit na sa amin. Langaw, daga, lalo daga. Nagugulat yan, naglalangaw, mamaya kaya pag may sugat na yung sariwa, sabi ko, huwag kayong lulusong. Mamaya, maleptos kayo rin. Mapapansin sa aerial footage na napaliligiran ng tubig ang Barangay San Roque sa Agonoy, Bulacan. Kaya normal na para sa mga tao ang pagbaha sa kanilang lugar. Dahil hindi na nahahakot ang mga basura sa hinabaha, napagdesisyonan ng barangay na ilipat sa isang bakanting lote ang mga basura hanggang naging gabundok na nga ang basura at minsan lang daw sa isang buwan kung magakot dito. Yung father ko, hirap siya. Lagi kami nakakulong sa kwarto kasi sa labas nga may amoy. Kulang na rin kami sa ventilation halos sa loob ng bahay kasi sarado yung bahay dahil nga kung hindi mo sasara, papasok yung langaw o yung daga. Nag-aalala na rin daw si JC para sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Nung dumadami na yung basura, yun talaga, namamroblema na kami. Tulad na sabi ko, yung father ko, hindi na nawala yung ubo. May sakit pa siya sa puso. Ayon sa punong barangay, inilapit na rin nila sa pamahalaan ng Agonoy, Bulacan ang kanilang reklamo noong November 2024. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw naaaksyonan ang gabundok na problema sa kanilang lugar. Lagi po namin tinatawag sa kanila na kung po pwede hakutin. Ang lagi nilang katuwiran, laging mataas ang tubig, baha. Hindi raw yung truck daw nila, hindi po pwede, masisira, ayaw daw pumayag ng kontraktor. Yung problema ngayon napakatagal na panahon na. Kaya naman ang panawagan din ni na Kapitan. Paano na ba kami? Iwanan na lang ba ninyo kami ganito? Magtitiis na lang ba kami na yung basura namin, bahala na kami? Alam naman nila yung responsibilidad nila. Nakapanayam ng resibo ang Bulacan DPWH First District Engineering Office na tumutok sa pagpapagawa ng dike. Bahagi ito ng isang flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 190 million pesos. Natapos ang mga proyekto noong 2023 at 2024. Ayon sa kanila, ginawa ang flood control project para hindi umakyat ang tubig sa mga bahay na malapit sa ilog. Itong project na ito na aming kinundak, ang proyektong pong ito ay kung makikita nyo, ang bayan ng Hagonoy ay isa sa mga lumulubog na lugar. Kaya aming minarapat na lagyan ito ng mga dike o flood control project na sinasabi. Sa pag-inspeksyon ng ilang engineers ng DPWH kasama ang resibo, nakita ang rason kung bakit hirap bumaba ang tubig. Ang ilan daw kasing drainage sa lugar, barado. Ang isa pa sa nating kailangang isaayos, magkaroon ng drainage system dito sa area na to. Kasi kung inyong makikita po sir, para siyang isla dito sa Hagonoy na napapalibutan ng Hagonoy River at mga plaisdaan dito sa likod. Sana makipag-coordinate din sila sa local government. June 4, 2025, pinuntahan ng resibo ang lokal na pamahalaan ng Agonoy, Bulacan, pero bigo kaming makakuha ng anumang tugon mula sa kanila tungkol sa problema sa basura at maradong drainage. June 5, 2025, inilapit na ng resibo ang patong-patong na problema ng mga residente ng San Roque sa Kapitolyo ng Bulacan. Agad po akong nagtawag, nakipag-ugnayan sa Menro ng Hagonoy at sinabi ko po na
merong issue dyan sa barangay, may problema at merong nag-complain sa aming tanggapan. Sa lalong madaling panahon ay ito po ay mahakot na. Umaga ng June 6, dumating na ang truck sa barangay para simulan ang pag-aakot ng basura. Pagka nga po may dumadating diyang truck ng basura, tuwan-tuwa na kami. Sana ituloy-tuloy na. Naku, laking pasasalamat po namin kasi makakapambuhay na kami ng normal. Nagpapasalamat din po ako sa team ng resibo. Nagawan niyo po ng agarang tulong. Siniguro ng lokal na pamahalaan na magiging regular na ang pag-aakot ng basura sa lugar. Ang sabi po ay nangako po ang aking kasangguning Menro, magkakaroon po sila ng paghahakot ng basura at titiyakin po nila na yung basura po na naipon na yan ay mauubos po. Patuloy pa rin ang resibo sa paghingi ng pahayag mula sa lokal na pamahalaan ng Hagonoy tungkol sa kanilang plano para sa mga baradong drainage sa lugar. Pero wala pa rin silang tugon hanggang ngayon. Karapatan ng bawat tao ang magkaroon ng malinis at ligtas na tirahan dahil kalusugan na ng mga mamamayan ang nakataya. Tututukan ng resibo ang mga pangakong binitawan, mga pangakong sana'y hindi isinulat sa tubig o matabunan kalaunan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May ebidensya,